Yun mga idol, magpapalit tayo ng bearing dito sa likuran. Ito, palitan natin ng bearing kasi yung uga na yung mga idol uga na to ano, uga na to mga idol. Tingnan nyo, laki na ng awang dito sa ano. Yan. Yan. Uga na yung bearing. Yan, palitan na natin ang bearing to mga kapindot. So ito na mga idol, natanggal ko na yung flange. Yan, yung bearing niya sa ano. Tapos 6203 yung sukat ng bearing niya, yung number. Yan na, ugain ko ito mga kapindot ugain natin. Uga yan yan yan, kita nyo ba? Sobrang uga na. Kaya magpapalit tayo ng bearing. Tatanggalin natin yan. Mag-aspang na rin ang ikot nito. So tatanggalin natin to. Ito yung bearing na ipapalit natin. Ano, 6203. Yan, itong ipapalit natin na bearing dyan. (6203) Ayan, 6203 yan mga idol. Papalit natin dito. Tanggalin ko lang to mga idol. Yan mga kapindot, tanggalin ko lang to. Tanggalin natin yan. So may wheel seal yan. So tatanggalin na rin natin itong wheel seal. Baka may lock siguro yan dyan para matanggal natin. So, wala pa tayong pamalit nitong wheel seal, kaya alalayan lang natin na hindi masira to. So tanggalin ko muna mga kapindot. Balikan ko kayo pag natanggalan natin. Madali lang naman to, sikwatin lang natin dito or sungkitin lang natin dahan-dahan. Okay, wala pa tayong mahanap na pamalit nito. Ito na mga kapinto. Yan, na ilagay ko na yung bushing yan dito sa bagong bearing. Yan, ilagay ko na. So naranggan natin yung bushing dito. Ayan yan, tinanggalan natin palabas. Ito na yung bushing. So yung mga idol, yan, natanggalan natin So ngayon kuha lang tayo ng tools, tapos sulputin lang natin yung bearing palabas para mapalitan na natin. So ito na, kuha lang tayo ng tools na pang sundot dyan, yung kasyang kasya dyan sa bearing na yan. Kuha tayo ng tools, may mga tools naman tayo dito. So ito, ayan, saktong sakto siya. So paluin lang natin dyan sa ibabaw ng martilyo para mapalabas natin yung bearing mga idol. So yun, ito na, natanggalan natin mga kapindot yan, ito yung bearing. So ito, wala na. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple mag tanggal ng bearing mga kapindot. Napakabilis lang naman, hindi kayo mahirapan pag tanggal ng bearing mga kapindot. Napakabilis lang, di ba? So ito yung bago nating bearing. Nandiyan na rin yung bushing. Yan, may kabit ko na rin yung bushing. So ang tama pagkabit ng ganito, pag ganito siya mga kapindot, papaloob yung bushing. Ayan, dapat ganyan ang tamang pagbalik, paloob. Yan, ganyan tamang posisyon pag tayo nagbalik na ng bearing.
Yan. Tapos sa gilid natin siya pukpukin mga kapindot para hindi masira yung bearing. Huwag sa gitna, masisira yung bearing. Sa gilid lang, pantay lang yung pagpukpok, dandahan para hindi masira. Yan. Tapos lagyan natin ng kaunting grasa o di kaya langis para madulas, no, madali nating maisalpak yung bearing. So ayan, may grasa naman ako. Ito yung grasa na ginamit ko, Caltex. Ayan, lagyan natin yan ng, huwag na natin masyadong damihan mga kapindot, kunti lang, kunting-kunti lang, na sakto lang na saktong-sakto lang siya dyan sa gilid, na hindi naman sobrang dami kasi pangpadulas lang naman natin na hindi mahirap i-salpak yung bearing. Ayan, pahiran nyo lang ng kunti lang, huwag nyong damihan mga kapindot. O yun, ganoon lang kadami mga kapindot, kasi pagka sobrang dami, ganun din naman yan pagka sinalpak natin yung bearing, lalabas din yan sa kabila. Kaya kunti lang para hindi sayang yung grasa. Yan. Tapos kunin natin yung bearing. Yan, para mailagay na natin. So nilagyan ko rin yung bearing. So ito na. Ayan, nag shortcut lang tayo mga kapindot para hindi humaba yung video natin. So ganito yung itsura niya pagka naisalpak na natin. Ayan, ganyan ang tamang posisyon, kasi pag sinalpak natin yan doon sa hub mga kapindot, may bearing pa yan doon na isa, tutukod yan, yung bushing na yan tutukod doon sa bearing. Yan, so ganyan dapat. Kung paano nyo tinanggal, ganun din ang pagbalik. So dapat bago nyo isalpak yung bearing, isalpak nyo na yung bushing bago nyo isalpak ng buo. Yan siya. Beperman 150 ito mga kapindot, yung ginagawa ko. Tapos itong oil cell ibalik natin kasi okay pa naman, di naman sira, buo pa naman. So ibalik lang natin dyan para yan rin yung parang pinaka holder ng ng spacer na hindi malaglag. Yan, okay naman. Yan, dyan kasi yan yung spacer, may spacer pa yan dyan kasi yan salpak din yung spacer. Yan, tapos lagyan natin ng grasa, kahit kaunting-kaunti lang mga kapindot na grasa ilagay natin dyan. Huwag din natin damihan kasi pagka sobrang dami ilalabas rin yan mga kapindot, tapos papasukan lang din ng buhangin yan pagka sobra natin kadami ng grasa. So kunti lang ilagay natin dyan para lang doon sa spacer na hindi siya malalaglag or hindi siya maganit, or hindi siya kalawangin. Kunti lang ilagay natin. Yan, ilagay natin ng kaunting-kaunti lang, huwag natin damihan para hindi makalat yung grasa at hindi ma-stuck yung dyan, yung buhangin, para hindi ma-stuckan ng buhangin, para hindi mapasukan din ng buhangin yung bearing. Yan, kunti lang para lang dun sa bushing. Pahiran nyo lang ng kaunti mga kapindot. Tapos pagkatapos nyan, salpak na lang natin to doon sa motor, ibalik na lang natin para makita natin kung anong diferensya or anong niya, kung may pagbabago ba doon sa una na hindi pa natin napalitan ng bearing, o kung may uga pa rin. Kasi nung bago natin tinanggal, pinakita ko naman sa inyo na uga talaga, kaya mahirap pagka may uga, magaspang rin yung ikot ng bearing, sira ng bearing.
Yan. So yung mga sumubrang grasa, tanggalin lang natin para hindi ma-stuck yung buhangin. Balik na lang natin to. Ikabit na natin itong mga kapindot para makita nyo rin kung may pagbabago ba sa ginawa natin bago natin kinalas at saka ano. Yan. Ito yung bearing na tinanggal natin. Uga na yan. Pinakita ko naman sa inyo kanina na malaki na ang uga niya. Sira na talaga. Ayan, tapos magaspang ang ikot nito. Ayan, uga na yan. Ayan o. Tingnan nyo naman ang ikot niyan. Gaspang na. So wala na o. Malapit na mag-stock up. Ayan. Wala na. Talagang bumigay na siya. So mag-aapat na taon na rin kasi ito. Ngayon lang napalitan ng bearing mga kapindot. Okay. So yan. Maganda ng ikot siguro, panigurado mga kapindot. Maganda ng ikot nito at saka hindi na siya gigiwang-giwang. Yung ikot ng sprocket na madali masira yung ano natin dyan, yung rubber damper pagka ganun. So ito na, naibalik na natin mga kapindot. Yan, naibalik ko na. Tingnan natin. Oh, so maganda na yung lapat niya mga kapindot. Wala na ring uga yan. Oh. So kanina pinakita ko sa inyo bago ko tinanggal, ang laki ng uga, tapos kawang, may kawang siya. So ngayon goods na. Ayan o. Kita nyo naman, di ba? Ayan, goods na. Wala nang kauga-uga. Ganda na ng ikot nyo. Pre-wheel na kasi bago ang bearing. Ayan. O, di ba? Ganoon lang mga kapindot, napakadali lang magpalit ng bearing. Basta bago kayo bumili ng bearing, tingnan nyo muna kung anong sukat, kung anong number. Pinakita ko naman sa inyo, 6203 ang number ng bearing dito sa kay Beperman, sa flange bearing nya. So kasi pagka ano mga kapindot, pag hindi nyo kagad pinalitan, pangit yung takbo. Pagka may nadaanan kayong mataas, hindi pantay, parang lumigiwang siya. Yan. So ngayon goods na to. Yan. O, diba? Paki-like, paki-share at paki-hit ang notification bell mga kapindot. I-bell all nyo para every time na may bago tayong upload na video, ma-notify kayong lahat. At pa-subscribe na rin ako mga